Ito na yung dinner namin. O ano muna? Ikaw may gusto niyan, ha? Yeah. Hello guys! Welcome to our mukbang! Let's go. Let's eat. Late na. 7:30. Ito na yung dinner namin. O ano munang mga pagkain natin? Ayun, ikaw. Ano ba to? Pansit Canton. Meron tayong pansit canton, chicharong bulaklak, chicken curry. Chicken curry. Yan, so ito yung niluto ko kanina, dalawa. At sabi ko nga, magluto na muna kami. Nakakasawa ng laging pakain ng Herbies. Tapos kaya meron kami chicharong bulaklak kasi may napanood kami sa video. Kumakain ng mga chicharong bulaklak, bituka ng baboy. Kaya sabi ko kung saan merong mabibilan dito. Ayan. Kaya yung buti nakabili kami. Napanood namin kayo na kay Chip si Tata. Si yung kasama ni Cubs Chess. Noon. Team Canlas. Ayan, ngayon. Yeah. So, let's go guys. Kain tayo. Tikman ko nga muna to. Malutong pa, no? Konti lang. Sarap to, yung kanin. Sinapaw ko, kanin may kutong pinakailalim niya. Sarap, yun ang kinuha ko. Sarap. Support ka mo sa ito bago kanina. Okay naman. Kaso sobrang aga. Napakahirap gumising. Oh, maaga dahil ano ka, Dapat nasa talaga. sa kusina. Dapat talaga day off ko kasi naman sakit yung isa namin kasama. Kaya pinapasok ako. Bukas ako day off. Pero okay naman kasi maaga kang nakauwi rin. Kaya nga, Diba? maraming time dito sa bahay. Bukas, plano namin talaga is matagal lang medyo nauudlot Pag-decorate. sa labas ng Christmas light. So, yun ang gagawin namin. Anghang ba? Hindi. May konting cake, no? Kaya ba? Wala ko suka. Yung mga hindi pa nang titikman. Meron eh. Diba? Ayan. Kain tayo? Kain po. Ayan. So, kanina lumabas siya ng 4 o'clock. Lumabas pa kami. Binili pa namin to. Kababalik lang namin. So yun, siguro mga bandang hapon na tayo decorate para close to 5 o'clock. Yung mga padilim na. Sarap na. Sarap din yung pansit na. Sarap yung pansit. Sarap nagluto na yun eh. Palitan natin mga kusinero dun eh. Tayo na kumuha dun eh. Kaya kaya Shelby. Ako na head chef. Baka pwede, no? Magpa-contest siya. Tawag doon? Yung ano? Master chef. Master chef. Diba? Parang ano siya, saburi, no? Hindi dry. Diba? Up. So, coach, may tanong ako kayo. Q&A tayo o ano, ganito na lang.
Ano, hindi, sige, may natanong ako. Nung kabataan mo, ano yung naalala mo about sa akin nung nandun pa ako sa Pilipinas? Pero, Kahit mga isa, dalawa, ano, na naalala mo talagang tumatak sa'yo. kapag sa kwarto tayo nun, kasi, di ba, sa bahay natin noon, yung isa lang talaga kwarto natin, sama-sama tayo. Hmm. Pag yung bago matulog, yung may parang, di ba kasi double deck yun, nagtatali ka ng kumot. Yung puppet show. Okay, na. Naalala ko yun. Hmm. Yun lang? Ito ba? Saka yung isang event nung grade 2 ata ako nun. Hmm. Ayun, Punta ko na yun ah. grade 2. Sa court yun ginanap eh. Sumayaw ba nun? Sayaw. Kung sige, bata ka pa, sumasayaw ka na nun? Grade 2, oo. Tapos nandun pa kasi ng Mama Melly. Hindi Really? na. Grade 2. Ngayon hindi ko maalala eh. Pero ang naalala ko, ewan ko kung naalala niyo yun, si ate mo, kuya mo, Hmm. nung nag-swimming tayong pamilya sa Scenic View Scenic View ang tawag dun eh. Ah, hindi ko tanda. Ayun, malilit pa kayo nun. Siguro mga 2 years old, 3 years old pa nun. Nakikita ko lang yun sa photo album. Yan. Mag- Simple lang. Yeah, simple lang yung outing namin pamilya kami. You know, nagdala kami ng parang tato, parang ganun ano lang, picnic lang na ano, tayo-tayo lang nun. Yeah. Actually, tricycle lang kaya nun eh. Pero masaya naman. Nakikita ko lang yun sa picture. Yeah. Ano ba? Ikaw, anong tanong mo? Wala kang tatong sa akin? Huwag lang edad ko. Ano tatanong ko? Yun nga. Wala akong maisip ah. Oo. Pero yung nandito na ako, pero nasa Pilipinas, kahit ano. Ano yung bilang isang OFW, ano yung pinakamahirap na nangyari sa'yo dito? Well, una, bilang OFW, ang mahirap ay mawalay sa pamilya. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Okay? So, yung sa tanong mo, kung ano yung pinakamahirap na nangyari sa akin dito, yung pagiging ano talaga, yung survival. Yun na, survival team na kailangan, siyempre, kayanin mo lahat. You know, mga pinagdadaanan mo dito, kayanin mo lahat, lakasan mo yung loob mo. You know, para sa inyo yun, para sa pamilya na, sa pamilya ko, para sa inyo, na naiwan ko doon. So talagang lumaban lang ako sa lahat ng mga, marami, kasi kung isa-isahin ko, talagang napakaraming nangyari sa akin dito. You know, so kumbaga inisa ko na lang yung pagiging survival talaga. You know, so yun ang pinakamahirap sa akin na nangyari dito. Yun lang. Paano mo siya hinarap? Ganun. Paano mo siya nalagpasan? Hindi mahirap. Hindi pala madali. Pero isa lang ang ilang hawakan ko. Si God. Talagang dasal lang talagang akong dasal lang. At syempre, dahil natin sa inyo, sa mami mo, sa inyo magkakapatid, kasi ang lagi kong iniisip noon kung bakit ako nandito eh. Alam mo yun?
kung ano yung purpose ko, kung ano yung goal ko. Kaya nag-focus lang talaga ako sa kung ano yung dahilan kung ba't ako nandito. You know? So, awa ng Diyos, of course, with the bless of God, talagang, you know, nagbunga lahat ng paghihirap, you know. Yeah. So, yun lang. Talagang tiwala lang at talagang huwag kayong susuko. Huwag kayong bibitaw. Yun ang ano daw, the best na talagang malaking may tutulong sa inyo pag nasa ibang bansa kayo. Ito pa, Dami ah. anong mapapayo mo sa akin bilang, siyempre, first time kong umalis ng Pilipinas. Anong mapapayo mo sa akin na nandito ako ngayon sa US? May kapayo ko sa'yo. Basta, katulad ng ginawa ko, lahat tayo may goal sa buhay, may purpose. Ngayon, kung ano yung alam mong goal mo, ano yung purpose mo, doon mo i-focus sa sarili mo. Walang ibang makakaagaw sa inyo nun. Dahil, at kumbaga, ikaw ang nakakaalam sa sarili mo. Itutok mo sarili mo doon. Huwag kang maligaw ng path, you know? At you know, eventually makikita mo yung fruit of ano mo, hard work mo. You know, so yun ang sabi mo. Tsaka syempre, huwag mong kalilimutan laging magdasal ka lagi. Tama. You know, dahil yan ang sandata natin. Sa, kumbaga nasa ano ka eh. Sa lahat ng bagay. Let's say sabihin natin, nasa ano ka eh, nasa work ka ngayon eh. Ng buhay eh. You know? Yan ang number 1 na sandata. You know? Ang Panginoon, ang Diyos. So, lagi dapat nasa yan. Huwag ka mawawala ng although talagang may dumarating na pagsubok, lagi mong tandaan. Ang Panginoon, nandyan lang yan. Magdasal ka lagi. Ha? Ano yan? Tsaka hard work. Tapos sa'yo, bata ka, ipon. Save money. Diba? Dahil pag nakapag-save ka ng pera mo, hindi ka mahihirapan in the future. Amen? Ayun lang. Wala na. Wala na. Hanggang naman, wala lang akong ibang, wala naman akong ibang maisip eh. Okay. Mayroon akong tanong. Nung maliliit kayo, kasi nangyari sa akin dito yun. Ay, ma'am. Sabi nasa school kayo, lumalaki na ba? Sa school. Pag nakakakita ka ng classmate mo, yung estudyante na kasama nila, buong pamilya, or yung tatay nila, dumama ba sa isip niyo na parang, bakit wala daddy ko dito? Ano ba? Sa akin, parang kapag every Father's Day, ganun. Siyempre, may makikita ko mga post sa social media. Aalis sila, ganun. Ano ba to? Teka lang. May makikita ako sa social media kapag buti ka sila, ganito, ganyan. Kasama, kumakain, ganun. Pero iniisip ko na lang na kaya wala ka sa Pilipinas at nandito ka kasi nagtatrabaho ka para sa amin. Kumbaga ginagawa mo.
ginagawa mo lahat para sa amin. Kumbaga, iniintindi ko na lang. Kumbaga, kahit minsan, syempre, naiinggit ako pag nakakita ng magkakasama, nanay, tatay, gano'n. Yun na lang lagi iniisip ko. Well, sa akin naman, dito, yun nga, kaya nga tinanong ko rin sa iyo kasi nga, ganun din sa akin dito. Hindi lang basta okasyon. Tagal ko naramdaman yun na, siyempre lumalabas ako, nasanay na ako ng solo. Pag may nakikita ako magkasama, ha? Hindi. Akin. Ano ba? Ay. Hindi ko mapigilan yung laro nung pumatak yung luha ko. Yeah. Pero anyway, ganun talaga. Kasama sa buhay mo. At least, unti-unti na natutupad yung pangarap ko na magkasama-sama tayo. Diba? Sunod niyan. Kuya mo, mami mo. So, sama-sama na tayo dito. Yeah. Si ate. Yeah, Chelsea. Diba? May awa ang Diyos. Magkakasama tayo. Sarap, no? Ayoko na magano. Huwag na tayo magtanungan muna. Ako, gusto mo yan, ha? Gusto mo yan, ha? Yeah. Ngayon, I'm back. Sorry. I'm glad na talagang unti-unti ng, natutupad. Kaya talagang hinihiling ko nung iba. Malambot to ako. Yeah. Ganun lang. Kaya, sa inyo dyan na mga OFW, alam ko naman na pala tayong, kaya dahil ako ba't dito sa ibang bansa. Kasi doon sa mga, kapit lang, tatagan nyo ang loob nyo. Lagi nyo lang isipin kung bakit kayo lumayo, nasa malayo kayong lugar. Kung ano yung dahilan, kung ano yung goal nyo, kung ano yung purpose nyo. At, kapit lang kayo mag-guide. Doon naman sa mga pamilya na naiwan ng nanay o tatay, bigyan yung halaga lahat ng pinaghirapan ng magulang nyo. Mag-aral kayo mabuti, maging mabuting anak. Huwag sayangin, huwag baliwalain yung paghihirap ng mga magulang nyo para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Diba? Tama. So, guys, tapusin na namin ang aming mukbang dito at ako'y busog na rin. Konti-konti lang. Dito di ba mauubos yan. Konti-konti yan. So, hanggang sa muli. Bye-bye. Bye guys. Yeah. Ayos. Okay, so okay. 1, 2, 3. Hello guys. Ano ba? Hello? Hello guys. Welcome to our mukbang. Okay. May part lang na